Yun, magandang hapon, tanghali, umaga, gabi, sa lahat ng mga banateros worldwide. Kamusta naman po ang mga buhay-buhay? Eto na naman po si Boss Dada ninyo. Tayo na naman po ay maghahatid ng another day, another Burautan session with yours truly, Boss Dada. Palakpakan. Ayan. At syempre, bigay-pugay muna tayo sa lahat ng mga masugid na tagapanood ng ating channel. Ngayon po, currently, we are at, ilan na bang subscriber natin? We are currently at 129,623 subscribers. Sobrang bilis ng ating paglaki. Talagang 3 years ago, ilan-ilan lang tayo rito, and ngayon marami na po tayong mga bagong kasama. People, sabi nga nila, people go, pero ito yung mga solid na iwan. Oh, hindi bata. Syempre, nagpapasalamat din tayo sa mga nagla-like at mga nag-share. Importante yung pagla-like and share, mga boss. Kayo naman, magla-like kayo at mag-share ng mga content natin. Dahil itong mga content natin, ang tinatarget natin, yung mga sweetik, mga salot sa lipunan. Oo, kaya kailangan like and share kayo. Importante yan para i-promote ni YouTube yung ating video sa lahat ng kinauukulan. Malay mo, yung kapitbahay mo, pinsan mo, yung kalaro mo nung bata ka, nagalit sa mga Duterte, marinig itong ating vlog. Tapos biglang huminto ang paghinga nila dahil sa inis. Hindi ba? Di ang saya-saya. Kaya like and share lagi. Siyempre, ito pong channel na ito hindi para sa mga mahihina ang loob. Yung mga masyadong mababait, ayaw ng maingay na vlog. Kung ayaw nyo na maingay na vlog, doon kayo sa sementeryo tumira. At doon naman sa mga bait-baitan dyan, yung mga bait-baitan na ayaw nakakarinig ng mura, ay baka mapunta kayo sa langit-langitan. Hindi po ito ang channel na para sa inyo. Meron pong YouTube channel ang Disneyland. Walang murahan dyan. Dito kasi sa channel natin, syempre, ang pinatatamaan natin dito yung mga buwisit, mga sweetik, mga animal, mga demonyo, mga magnanakaw, mga hudas, mga barabas, mga hestas, mga sindikato, mga manloloko, at mga putok sa buho. Yan po ang ating binabanatan dito. Alam nga naman, ilambingin pa natin mga buwaka ng shit na yan. Siyempre, gulpihin na natin maaga pa lang. Yun nga lang, ang ating kapangyarihan, malayang pagpapahayag. Pwede mo mura-murahin ng mga hayop na yan. Dahil sinisita mo naman sila dahil sa kanilang trabaho. Hindi mo naman sila sinisita dahil gusto mo lang. May ginawa silang mali sa bayan, kailangan natin sitahin. Anong gusto nyo? Masahihin pa natin mga hayop na yan? Gulpihin na natin kagad. Hindi ba? Huwag na natin patagalin pa. Anak ng tinapay, kailangan ganun ang approach natin dahil masyado kang bait-baitan sa mga hayop na yan. Mga magnanakaw naman yan, mga lawbreaker naman ng punyeta na yan. Bakit pa natin pagtatanggol at babaitan pa natin? Hindi nga sila mabait. Sarap ng buhay nila. Tayo nagdidildil na lang ng asin sila. Sarap ng buhay nila. Nagpapasasa sila sa pera ng taong bayan. Tapos ito ang magagawa na lang natin. Murahin na lang mga hayop na yan. Pagbabawal pa. Mga buwisit sila. Hindi ba? Ilan dito sa inyo? Ilan dito sa inyo ang ilagay nyo dyan sa comment section? Ilan dito sa inyo ang talaga namang araw-araw na ginawa ng Diyos? Papasok ka sa trabaho, ang trabaho mo alas 8. Gigising ka ng sobrang aga. Alas 4, gising ka na. Magluluto ka ng iyong ng pagkain. Mas tipid. Magluluto ka kesa bumili ka sa kantin. So magluluto ka na lang. Minsan niluluto mo madaming kanin. Tapos siguro mga 2 itlog.
Tapos pwede na yun, lagyan mo asin o kaya ketchup. O ganun na siguro yung mga binabaon natin sa hirap ng buhay. Lintik ba naman, ang mahal ba naman ang presyo ng bilihin ngayon? Meron nga daw murang bigas dyan sa... May murang bigas nga daw dyan sa sa Kadiwa. Putsang inang yan. May kasama ng ulam, bukbok. Hindi ba? Ikaw ba naman matutuwa ka niyan? Imagine mo, nagpapahirap ka araw-araw. Sige, luto ka. Gising ka alas 4. Habang nagsasaing ka, naliligo ka na. Pagligo mo, matatapos ka 30 minutes, 4:30, luto na rin yung sinaing mo. Magluluto ka na ng 2 hotdog, 2 itlog. Lalagay mo, isasapaw mo na yan sa kanin mo. Pagkatapos magbibihis ka na, matatapos ka, mga alas 5. Alas 5, lalabas ka na, Lalabas ka na, pipila ka na ngayon sa tricycle, sa jeep, papunta ka ng EDSA. Pagpunta mo ng EDSA, sasakay ka sa MRT. Kung hindi man, pagkataas-taas ng papanikin mong hagdan para makarating ka lang dyan sa EDSA carousel. So mga ganyang oras. O kaya kung hindi naman, medyo minalas-malas ka, inabot ka na ng mga rush hour sa kalsada. Ngayon pa naman, alas 6 ng umaga, rush hour na. Ngayon, ganun kaaga yung inilalaan mo para lang ikaw makarating ka sa trabaho mo ng alas 8, tama? Alas 4 hanggang alas 8, so may 4 na oras lang nasayang sa buhay mo. Pauwi mo, ganun din mga bossing. Pag uwi mo, ganun din. Pagkatapos, halimbawa, ang labas mo alas 5. 4:58, nakaabang na yung kamay mo. Pagtungtong ng alas 5, puta, nagkakarirahan na kayo niyan sa elevator. Pagbaba ng elevator, nagkakarirahan na kayo papunta dun sa sakayan. Pagdating dun sa sakayan, putang ina, dami-dami nyo na. Parehas pa din ang dadanasin mo. Ilang oras kang mag-aantay ng sasakyan. Tapos, madadali ka ng traffic. Kung ikaw ay may sariling sasakyan, madadali ka ng traffic. Kung ikaw naman ay walang sariling sasakyan, madadali ka ng pagkahaba-habang pila. Samot-saring putok ang aabutin mo. Oo, talaga naman mangangamoy sibuyas ka sa mga katabi mo. Kahit anong linis mo sa katawan, pag sumakay ka sa public transport dito sa Pilipinas, mangangamoy baktol ka talaga. Oo, talaga naman lahat ng amoy ng mga kasama mo, magpapalitan nga kayo ng amoy Dahil sa sobrang sikip ng MRT, sobrang sikip ng bus, kasi nga bulok yung transportation, public transport natin dito sa Pilipinas. O ngayon, ayan yung araw-araw na dinadanas natin mga partner. Araw-araw yan. 5 days a week. Lunes hanggang Biyernes, kapag minalas-malas ka at may pasok ka ng Sabado, Lunes hanggang Sabado, ganito yung sitwasyon mo. O, hindi ba? Minsan, natatai ka na, ibak ka na, putang inang yan. Talaga namang kinikiliti na yung talampakan mo dahil lumalabas na yung, alam mo yun, gumaganon na sa tumbong mo yung ebak mo. Dahil medyo naparami ka ng kain ng tanghalian. Hindi ka man makahinto. Hindi ka man, wala kang pag-asang makaano. Yun ang pinakamalaking problema ng bayang Pilipinas. Oo, yung taing-tay ka na tapos ang layo-layo mo pa sa bahay dahil na-traffic ka sa EDSA. So ngayon, mapapatingin ka doon sa fast lane or yung bus lane. Pucha, papasok ba ako dito? O hindi. Yung iba, pumapasok doon, matindi ang ano doon. Matindi ang multahan dyan. 5,000 piso sa umpisa. Yung pangalawa, parang 30,000 na yata. Tapos, pwede ka pang matanggalan ng lisensya. So, ikaw na nagbabayad ka ng buwis at hirap na hirap ka sa buhay, you cannot afford to take your chances dyan sa ano na yan, bus lane na yan or emergency lane na yan. Kasi nga, masyadong malaki yung mawawala sa'yo. So, di bali nang mautot ka ng may kasamang tsokolate sa salawal mo, sa sobrang traffic, wala ka nang magagawa.
yun na talaga ang ano natin. Yun na talaga ang kumbaga sinasapit natin sa buhay natin, kapalaran. Alam mo, may mga kaibigan nga ako, may mga dala na silang mga bote sa kanilang mga kotse. Nakakadiri, pero ganun talaga. May dala na silang mga, yung iba nga na mga kakilala ko, may nagda-diaper na. Antakin mo dati, nagda-diaper, mga bata lang. Hindi, ngayon pati matanda nagda-diaper na. Bakit? Kasi nga minsan, hindi unpredictable talaga. Ang traffic, minsan talaga ihing-ihi ka na, medyo naparami ka ng may nanlibre sa opisina ng soft drinks, sinamantalan mo, minsan lang may libre, uminom ka ng marami, so naiihi ka na. Ano mo, ito ang hirap na dinadanas natin. Tayong mga taxpayers, ganito yung dinadanas natin. Tayong mga middle class, wala tayong ayuda. Wala ang programa para sa atin. Pero karamihan ng buwis, tayo nagbabayad. O tapos ito, yung mga opisyal ng gobyerno. Yung mga opisyal ng gobyerno, sila na yung mga pasahod natin. Ang sasarap na ng buhay ng mga putang ina. May mga bodyguard ng mga putang ina, may mga hagad pa. Sandamukal pa yung kanilang mga kasama, sa binubuntutan sila. Akala mo naman, putang mga artistang mga hayop, ayaw matraffic. Samantalang tayo, araw-araw, dumadaan tayo sa traffic. Diba? Nasaan ang hustisya? Nasaan ang hustisya na tayong mga nagpapakasipag araw-araw para mairaos ang buhay, wala tayong ginhawang nakukuha. Tapos makikita mo, may mga blinker, may mga wangwang, putang inang yan. Pagka hindi sila dumaan dyan sa hayop na bus lane na yan, pag dumaan yan dyan sa EDSA na yan, putang ina, ano ka? Obligado kang tumabi. Galit pang mga hinayupak na yan. So hindi pa sila hindi pa sila nakontento doon sa kapangyarihan nila na ganyan. Putya, dumaan pa sila doon sa pinagbabawal na daan. Tangina, ito pa ang pinakamasaklap. Ang pinakamasaklap, yung mga lumalabag sa batas, ang yayabang. Putang inang yan, mga pulis pa naman. Diba? Hindi ka ba naman talaga iinit ang ulo mo niyan? Ikaw araw-araw na ginawa ng Diyos, bawal ka dun. Kahit anong emergency mo, putang ina. Sir, kailangan ko na kasing makauwi yung misis ko. Nakailang miss call na. Hindi ko nasagot. Patay ako, kailangan ko nang makauwi talaga. Bahala ka sa buhay mo. Diba, limbugbugin ka ng asawa mo. O hindi ba? Hindi ka ba naman talaga iinit ang ulo mo ng ganyan? Sila pang mga nasa kapangyarihan, sila pa ang mga talaga namang lumalabag sa batas. Tapos ang lilinis ng mga putang ina nito. Ang yayabang ng mga punyetang ito na bumaba daw ang crime rate sa Pilipinas. Tapos ang mga Duterte daw ay ganito, ay ganyan. Tapos ito, kasimple-simpleng batas pagtrapiko. Huwag dumaan doon. Pucha, dumaan pa din doon. Tapos ito pa masaklap. Sila pa yung mayabang. Napakakakapal ng mga pagmumukha nyo, sa totoo lang. Maraming mga matitigas ang mukha, pero ibang-iba ang tigas ng mukha ninyo. Lalo na itong si General Marbil na ano pa naman din. In-extend ka na nga lang, gumawa ka pa ng kahayupan, at hindi lang dyan, hindi lang sa kahayupan na ginawa niya. Ang matindi dito, kung papaano nila mga partner at mga bossing pagtatakpan yung mga issue. Pero simulan muna natin dito sa pagkakahuli sa kanya para inyong maintindihan kung ano ang pinaghuhugutan natin. Ipinaliwanag ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na may kasunduan ng Pambansang Pulisya at Department of Transportation o DOTR. Anak ng putang ina. So, kay Marbil, meron silang kasunduan na pwede daw siyang dumaan doon. Putang ina, kalinaw-linaw. Ang linaw-linaw ng rules dyan. Putang ina niyan. Mantakin mo, simpleng rules sa busway, hindi mo alam, Marbil. Ganyang kakabobo. Hindi mo gets, hindi mo alam yan. Alam mo, dapat hinuhuli ka ni Tore.
General Torre, dapat hulihin mo to eh. Kriminal eh. Kriminal ang utak. Mali na yung ginawa mo. Imbis na mag-apologize ka, imbis na sana magsabi ka sa mga mamamayang Pilipino na sorry, talagang ano lang, nagkamali lang, na mali ng kabig, napunta kami doon, so hindi na may makalabas. Kaya sorry, hindi na mauulit. Imbis na sana ganun, putang ina, yung krimen, i-justify mo pa. Eh, yung nakaraan, sinabi mo na din na yung droga daw, hindi naman daw lahat na nagdodroga, adik. Yung iba daw nagdodroga, nag-overtime lang. Anak ng tinapay, krimen na. Ginagawa mo pang tama. Eto, mali na. Ginagawa mo pang tama. Anong klaseng pulis ka? Itong pinakamasaklap sa lahat, Highway Patrol Group. HPG chief ka bago ka maging PNP chief. Ikaw ang pinuno ng Highway Patrol Group diyan sa Krami. Kayo ay yung mga dapat ang nakakaalam sa mga traffic rules, batas. Yung mga pinatutupad ng LTO, DOTR, kayo yung dapat na nag-i-enforce bilang kayo yung mga Highway Patrol Group. Kayo nagbabantay ng mga lumalabag na mga Pilipino diyan sa mga highway natin. Tapos ikaw pa mismo ang lalabag, tas ang pinakamasaklap, hayop ka. Sinasabi na nga ng lahat na mali ka. Sinabi na nga noong MMDA na mali, bawal kayo dito. Sinabi na nga ni DILG Secretary na bawal ka dyan. Sinabi na din ng DOTR na bawal ka dyan. Pero puta, pinagtatanggol mo pa yung sarili mo na may memorandum kayo, mga gago kayo. Tingnan nyo. Meron daw silang memo. Ang linaw, ang sabi ng DOTR, ang pwede lang dumaan sa bus lane, Presidente, Vice President, Supreme Court Justice, Senate President, at saka yung Speaker of the House. Bumbero, ambulansya, walang nakalagay doon na PNP chief, hayop ka. Anong sinasabi mong may memorandum kayo, meron kayo? Totoo na dumadaan kayo dyan, marami akong nakikita. Pero ang sinasabi dyan, pagdadaan kayo, dahil nga hindi kayo pwede, you coordinate with them. Daan kami ha. May emergency lang si PNP chief, daan kami dyan ha. Malilate na kasi kami. O, humihingi kayo ng koordinasyon or nakikipag-coordinate kayo. But this time, bigla nyo nang naisip na parang kayo may-ari ng EDSA, mga hayop kayo. Mantakin mo, nahuli dyan congressman, nahuli dyan senador, nahuli dyan pati si Pacquiao, nahuli dyan pati si Chavit. Lahat sila nagmulta, tapos ikaw above the law kang hayop ka. Di ka nahiya sa sarili mo, Marbil? Na maaaring gamitin ng mga pulis ang busway sa oras ng emergency. Putang ina, anong emergency mo? Mantakin mo ang emergency nitong gunggong na ito. Ang emergency niya, may meeting daw sila. Putang ina, hindi emergency ang meeting, tanga. Ang emergency, yung mamamatay ka na, ganyan. Nasagasaan ka. Ang emergency, yung pupuntahan mo, may nagbabarilan doon, kailangan... Wala eh. Walang emergency sa malilate ka na sa meeting, putang ina mo. Tarantado. Kung may meeting ka pala sa oras na yan, edi sana umalis ka ng mas maaga. O kaya hindi mo na pinuntahan yung kulasisi mo kung meron man. Sana focus kayo dun sa schedule ninyo. Hindi ka pa natuwa, may hagad ka na. Dumaan pa kayo dun sa pinagbabawal na kalsada. Tangina, kaya walang kaunlad-unlad sa bayan natin Pilipinas eh. Gusto nyo sumunod yung mga tao sa batas, tapos kayo yung batas ginagawa nyo ng tanga. Ang dapat sa inyo, mawala na kayo sa posisyon talaga eh. Tapos pati mga pensyon nyo dapat mawala dahil mga mapang-abuso kayong mga hinayupak kayo eh. Ito'y matapos mahuli ang isang convoy ng PNP na dumaan sa EDSA busway noong Martes, February 25. Bagamat hindi ito Martes, imaginein mo ha. Imaginein mo, it's not even super traffic that time. Why? It's a holiday. Hindi na masyadong traffic yan kasi yung araw na yan, umalis din ako yan, ang aga kong umalis. I have an appointment because I have a speaking engagement in Bulacan.
Ang speaking engagement ko, 9:30, 10 o'clock. I left the house at 6. Dahil alam ko na matraffic. Tapos ikaw, putya malilate ka lang sa meeting mo. Baka meet up nyo. Sino ba ka-meeting mo? Na sobrang importante. Para hindi ka pwedeng mahuli. Tsaka besides, meron kang helicopter May PNP helicopter kayo, di ba? Dalawa pa nga yung palipad-lipad dun sa Davao, di ba? O bakit hindi ka nag-helicopter? Nagmamadali ka naman pala. Pwede ka naman lumipad. Oh. Tapos, dito sa sasakyan na to, nandiyan ka daw sa loob. Ba't hindi mo pinakita mukha mo? Bakit? May kasama kang boyfriend mo? Nakakaawa yung mga pinag-uutusan yung lumabag ng batas. O kasi may mga radyo yan eh. May mga radyo yung nakamotor at saka yung driver ng sasakyan niya. O, ano mo na yan, pasok mo na dyan, sa may bus lane, pasok mo. Siyempre, pasok ka naman sila lahat doon. Putang ina, bawal pala. Imaginein mo, ang lisensyang kinuha. Doon sa wala namang kasalanan. O, ikaw na hepe, dapat ikaw ang tinatanggalan ng lisensya dahil wala kang modo sa batas trapiko eh. Vehicle, sinabi ng general na may escort naman ito mula sa Highway Patrol Group at kapal ng mukha. Kayong tatlong itlog. Utang ina nyo, mga mali-mali na nga yung ginawa nyo. Pinagtatanggol nyo pa eh. Mga gunggong kayo talaga eh. Lalo na to si Pahardo tsaka itong si Kalbo. Parang sila pa yung galit eh. Nagagalit pa sila doon sa MMDA. Sinasabi pa nila doon sa... Hindi mo na dapat ipangalandakan pa sa buong mundo kung sino yung hinuhuli mo. Utang ina, kung ganito kataas na posisyon tapos lumabag sa batas, dapat talaga pinangangalandakan sa publiko para hindi tularan. Ang ina nyo, mali na nga kayo eh. Mali na kayo eh. Kayo pa yung galit. Kakapal naman ang mga mukha nyo. Hindi nyo deserve yung mga uniforme nyo. Hindi nyo deserve ang pera ng taong bayan. Nag-training kayo naturingan. Mga kriminal kayo. madali para sa isang operasyon. Hiniling din ng PNP sa DOTR na huwag nang i-publicize ang plate numbers ng mga nahuhuling sasakyan. Bakit? Bakit? Huwag i-publicize, nahihiya kayo. Pero putang ina nyo, noong si Pastor Apollo Kibuloy, hinihiya nyo, yung buong mukha niya, 10 ng mga kasamahan niya, hindi naka-blurred, pinapakita nyo. Hindi pa naman sila mga kriminal. May mga kaso pa lang naman sila, mga bailable pa. Pero kung ipangalandakan nyo yung mga mukha nila, hindi pa sila guilty beyond reasonable doubt, ganun-ganun na lang. Tapos pag lumabag kayo sa batas, yung mga plate number nyo, ayaw nyong ipakita. Bakit? Putang ina nyo. Diyos ba kayo sa Pilipinas? Kakapal naman ang mukha nyo. Dapat nga lalo kayong hiyain eh. Dapat nga kapag kaganyan, mga congressman, mayor, mga halal ng bayan, puta mantakin mo, pinapasweldo kayo ng tao para lumabag kayo sa batas. Tapos yung nagpapasweldo sa inyo, puta hinaharas-haras nyo lang. Mga buwisit kayo. Para sa seguridad. That's on duty. And there's an emergency that we have to call kasi meron po kaming operation and may operation kayo with SILG. Sinabi na mismo ni SILG na hindi niya sinabing lumabag ka sa batas, makarating ka lang sa akin. Meron tayong meeting, yes. Pero wala akong inutos sa'yo na lumabag ka sa batas kasi nga dapat sumusunod ka sa batas eh. Oo, so, putang ina, may meeting ka lang kay SILG? Importante, emergency na yan? Bakit lips to lips ba kayong dalawa? Magchuchuk-tsakan ba kayong dalawa? Sobrang emergency naman yan. Na kailangan makarating mo ron kagad. Kung meeting yan, aantayin ka kung importanteng tao ka. O, tsaka dapat may disiplina ka. Sundalo, pulis ka pa naman. Dapat lagi kang on time. And in order for you on time, you should leave early, tanga. And SL Junes announced kung ano yung nangyari and we are happy. Maganda yung nangyari na resolve last night na operation. Wala kaming paki sa operation nyo, putang ina nyo. Ang problema natin dito, lumabag ka sa batas, gago. Anong meron kasi kaming emergency kahapon. Ngayon, na-resolve ba namin yung emergency? Ang galing-galing namin. Putang ina nyo.
Kahit hindi nyo ma-resolve yung emergency nyo, mga ulul kayo. Wala kaming pakialam. Ang pakialam namin dito, putangin na napakayayabang nyo, na parang lagi na lang kayo ang tama sa batas. Kahit lumabag na kayo sa batas, kayo pa rin ang tama sa batas, mga hinayupak. Gago, nilaglag ka na ni SILG, kaya nga niya pinapatawag kayo para magkausap kayong dalawa. Dahil nakakahiya ka bilang isang general, wala kang bayag para at least man lang harapin mo yung violation mo. Ibigay mo man lang sana yung lisensya mo, hayop ka. Dahil lumabag ka naman sa batas, animal ka. O edi sana yun man lang sana na itulong mo sa bayan, magbayad ka man lang sana ng multa. Kahit taxpayers money pambabayad mo dyan, buwisit ka. We are happy. Maganda yun nangyari na resolve last night. Ulul! Yan to, gagawa ka lang ng istorya parang dahil dun sa ginawa mong yun, na-resolve niyo yung problema kahapon. It doesn't change the fact that you break the law. That you broke a law dito sa Metro Manila, which is bawal kang dumaan doon, hindi ka karapat-dapat doon, hindi ka Diyos, hindi ka presidente, hindi ka vice president, hindi ka importanteng tao. Kahit maglaho ka sa Pilipinas ngayon din, wala maghahanap sa'yo. The SLG will announce kung ano po yung nangyari, and we're happy po. Maganda po yung nangyari na resolve last night na operations po natin. Gago, na-resolve operations. Hindi mo nga na-resolve to, na-resolve yung operations nyo, ulul. Kapal ng mukha mo. Kaya dahil dyan, pakinggan mo yung sasabihin ng dating spokesperson ng presidente patungkol dyan sa ginawa mo. Kahiya-hiya. O ito, pakinggan mo, kupal. Ituring na emergency ang simpleng pagdalo sa isang aktibidad, lalo na kung ang kapalit nito ay paglabag sa batas. Ito ang matigas na pahayag ni dating Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo matapos harangin ng mga tauhan ng DOTR SAIC ang convoy umano ni Chief PNP Romel Francisco Marbil na dumaan sa EDSA busway ng walang koordinasyon. Ano ang naging paliwanag ng PNP at ano ang posibleng kahaharapin ng opisyal na sakay ng convoy? Alamin sa ulat ni Paul Montibon live. Paul. Troy, magandang gabi. Patuloy na inaantabayanan pa ang maging resulta ng usaping ito sa pagitan ng Philippine National Police at DOTR SAIC. Ito ay para linawin ang mga patakaran kaugnay sa tamang paggamit ng EDSA busway. Matapos ang kontrobersyal na pagdaan ng isang convoy sa EDSA busway nang walang paalam, diretsahang tinawag ni Attorney Salvador Panelo na lawbreaker ang Philippine National Police at ang tinutukoy niyang lumabag sa batas, walang iba kundi isang mataas na opisyal nito. Nangyaring insidente gabi ng Martes, Pebrero 25 taong 2025. Sa video nakuha ng Team Golf SAIC, makikitang dumaan sa bus lane ang convoy umano ni Chief PNP Romel Francisco Marbil, isang aligasyon na itinanggi ng PNP. Tinanggi mo, sinasabi ng mga tao mo, ikaw. Di dapat tinanggal mo itong mga to. Hindi ako yun. Clearly, ginamit ako nitong mga kupal na to. Kaya pagtatatanggalin ko sa posisyon yan, di ba? Hindi. Marbil, wala kang tinanggal sa posisyon, kupal. Wala kang nireprimand. Wala kang ipinresinta. Mantakin mo, tinakasan nyo na, bumalik kayo, ibang sasakyan para lang may maibigay kayong may maibigay kayong lisensya. Putang ina, nagsakripisyo pa kayo ng taong walang kasalanan para lang mapagtakpan yung kahayupan nyo. Sa pulisya, kailangan daw kasi na mabilis na makarating sa Campo Crame ang opisyal na sakay. Ito, mamaya papakita ko sa inyo ang kalokohan nito Kayo na humusga kung si Marbil ba ito o hindi. Kayo na humusga mamaya. Sige, diretso. Ang convoy dahil sa isang mahalagang aktibidad. Pero para kay Attorney Panelo, malinaw ang regulasyon. Tanging mga otorisadong sasakyan lamang ang maaaring gumamit ng EDSA bus. You know bakit alam yan ni Sal Panelo?
Kasi po, noong panahon ni PRD, dyan binuo ang EDSA busway na yan, yung carousel. Dahil kung matatandaan ninyo, hindi ba, nagkanda COVID. Oo, so ayan po yung isa sa mga paraan nila para maibsan yung traffic. So alam ni Pasal Panelo yan at gumawa sila ng guideline dyan. Sa guidelines, ang pwede lang dumaan dyan talaga yung mga matataas na posisyon. Hindi kasama doon ng PNP chief dahil putang ina niyan, gwardiya lang ng Pilipinas yan eh. Ang pinaka mataas na posisyon, presidente, vice president, speaker, senate president at saka justice, Supreme Court justice, sila lang ang pwedeng dumaan dyan na hindi emergency. Sila lang ang pwedeng dumaan na hindi emergency. Anything na wala sa listahan na yan, hindi na pwede. Hindi na pwede. Besides, yung convoy neto ni Kupal na si Marbil, yung convoy niya, hindi nga siya marked vehicles eh. Hindi nga siya PNP eh. Di ba? Ang may PNP lang yung motor. Pero yung mga sasakyan, hindi siya marked vehicle. Therefore, hindi talaga siya dapat pwede ron. Tapos mali na, pinagtatanggol pa. Ano pa masasabi ni Panero? Sa isang memorandum sa pagitan ng PNP, MMDA at DOTR, mariiginiit ng PNP na hindi sila sakop ng naturang paglabag kung may lehitimong dahilan ang paggamit ng EDSA busway. Gago, di ba? Buwagin na lang natin yan para lahat tayo. Kasi kung lehitimong dahilan, lahat tayo may lehitimong dahilan para dumaan dyan. Ako, dapat makadaan ako dyan kasi babayad ako ng buwis. Dapat makadaan ako dyan kung kailan ko gusto. Kasi part ng pera ko napupunta dyan. Lahat tayo may dahilan. Kung kriminal ka, kahit nga kriminal, may dahilan pa rin. Ba't niya ginawa yung krimen eh? Malalim na krimen yun. Eto, putya lalo na ito. Sabi ko nga sa inyo, if totoong sinasabi mo na hindi ikaw yung sakay niyan and narinig mo mismo sa video na ginagamit yung pangalan mo, you should have done something. You should have at least meron kang press con presenting itong mga gumamit sa pangalan mo at tinanggal mo sila sa posisyon. Pero ikaw kasi yun. Alam mo sa sarili mo na ikaw yun, nandoon ka. Hindi ko lang alam bakit nagmadali ka umalis. Baka mabisto ka, baka may kasama ka dyan mga sausage party siguro kayo sa sasakyan. Kaya ayaw mo mabisto kayo. Kaya umano ka na, umiskapo ka na. Ganun ang nangyari dyan. Sa tala ng DOTR, tanging mga otorisadong sasakyan lamang ang pinapayagang dumaan sa bus lane. Kabilang na ang mga ambulansya, fire trucks at mga opisyal ng gobyerno na may pinakamataas na ranggo sa bansa. Ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President, House Speaker at Chief Justice ng Korte Suprema. Maliban sa mga ito, tanging life-threatening emergency lang ang maaring gawing basihan para dumaan sa bus lane. Kaya naman giit ni Attorney Panelo, ang inirarasong pagdalo sa isang aktibidad ay hindi maituturing na isang emergency. Law enforcer, lawbreaker. Sa kabila ng matinding kontrol. Law enforcer, lawbreaker, nakakaya. Pero alam nyo mga bossing, wala talaga siyang dahilan dito na matino. Wala talaga. Ayaw lang talagang umamin na to. Ang tataas ng tingin sa sarili. Ayaw pang umamin na mga mali silang, mga hayop sila. Simple lang naman I apologize. I'm a human being. I'm really in a hurry because lalabas na yung tae ko. Ganun. Tinira kasi ko sa... Palabas na kasi kaya ganun. Medyo nagmamadali na talaga ako. Pasensya na talaga. Hindi na mauulit. Di ba mga kasimple-simple lang naman hindi. Puta yung pinagmamalaki mo pa, pinagtatanggol mo pa na parang hindi ka pwede magkamali. Ang kapal ng mukha mo, yun. Parang mas mahihiya sa'yo si Jesus sa sobrang linis ng pagkatao mo. Bersia, itinanggi ng PNP na si General Marbil ang sakay ng convoy. Ayon kay Police Brigadier General Jean Fajardo, tagapagsalita ng PNP, ang sakay ng SUV isang mataas na opisyal na may hawak na sensitibong posisyon sa pulisya. Hindi na ito pinangalanan dahil sa isyu ng seguridad. Ngunit lumalabas sa video na kinumpirma mismo ng convoy na si Marbil ang sakay. Ang yung bingit ka sa kamatayan.
Kung atin ka lang ng event, hindi emergency yun. Sa isang panayam, nilinaw ni Transport Secretary Vivencio Vince Dizon na tangi top 5 officials ng bansa ang may exemption sa paggamit ng EDSA busway. Ngunit giit naman ni General Marbil, ayon sa DOTR guidelines, maaari raw dumaan ang police convoy. Mas magaling siya sa DOTR. Sinasabi na ng DOTR, hindi. Puta, mas magaling siya. Sinasabi ng DILG, bawal yun. Puta, mas magaling siya. Tangina, ganyan kataray. Ganyan kataray ang lola nyo. Boy, kung ito ay lehitimo at emergency ang dahilan. Ngunit emergency nga ba talaga ito? Sino yun, sir? Ano ba ito, sir? Sino po yan? Sino po? Ay, bawal po dito yung dumaan, sir. Sinabi ko na po yan eh. Sino po yan, sir? Sa PNP lang. Sir, sino po yan? Anong pakialam ko, kuya, kung sa krami kayo? Ha? Anong pakialam namin kung sa krami kayo? Bawal kayo dyan, mga gago kayo. Sino po yan? Sir, bawal po kasi, sir. Bawal pong dumaan dito, sir. Wala po. Sinabi namin yung rally sa EDSA sa PNP to eh. Minumonitor namin yung rally. Sir, wala kayong coordination. Dapat tumawag kayo kakad kanina. Sinungaling pa, minumonitor daw yung rally. Utangin na niya, minumonitor nyo yung rally. Nasa Ortigas kayo. Eh, dyan sa may White Plains yung rally na yan, kung di ba kayo mga gago? Mga sinungaling. So kanina may importante daw na meeting. Tapos ngayon naman, minumonitor yung rally. O so sino nagsasabi na to? So Marbil, dapat itong mga tao mo na to, itong si Pugak at saka si Tugak, dapat tinanggal mo sa posisyon yan. Dapat sinibak mo yan sa pwesto. Tama, mali. Bakit? Ginagamit pangalan mo eh. Kung talagang wala ka dyan. Sir, alam niyo naman talaga dito na makikita tayo ng ano, sir, oh. Nakikita tayo ng mga sibilyan na hindi. Ganda nung sinabi ni Kuya, nakikita tayo ng mga sibilyan, no? Na sila nga, hindi sila makadaan dito. Kayo ng daan dito. Putang ina nyo, pasahod lang tayo ng taong bayan. So, sino po yan? Sino po yan na PNP? Chief? Alam niya na yan, sir, eh. No, sabi niya sino yan, si Chief? O, alam niya lalo yan. Highway Patrol Group yan, eh. HPG yan. Sila nga lang nagtitraining sa amin, eh. Alam niya yan, ba't siya dumaan? Tapos tingnan nyo, private pa. Private pa yung yung plaka. Oh, tapos yan daw plaka na yan, talaga daw nakalista yan kay PNP Chief, di umano. Ang hina niya, ano to, kabit mo? Boyfriend mo? Oh, bakit hindi, ba't sabi mo hindi ikaw eh? Ba't hindi ikaw, tas iba gumagamit? Nakapangalan sa iyo yung sasakyan, tas hindi ikaw gumagamit? Kung sasakyan ng gobyerno to, taxpayers money pinambabayad dito, tas ginagamit sa personal na lakad, ganon? Bawal yun ah. Sino po, si? Pagrami kami. Oo nga, pagrami. Alam niyo naman na bawal yan dito, sir, eh. Mag-coordinate po tayo. Sige na. Kasi paano lang, patikitan na lang po. Ang galing ni Kuya, Ilonggo pa si Kuya. Ganyan ang mga Ilonggo, talaga matatapang. Ha? Balik na lang kami. Paano na lang, patikitan na lang. Kasi alam niyo naman na, ulit-ulit na lang tayo, sir, eh. Alam niyo naman talaga yung mandate natin dito. Sa kabila ng naging pagtatalo, pumayag ang nakakahiya, di ba? Paulit-ulit na lang tayo dito eh. Paulit-ulit na lang tayo dito. Alam naman natin yung mandate natin dito. Mandate. Mantakin mo ang isang mababang ranggo na traffic enforcer, mas alam niya yung mandate niya kaysa kay PNP Chief. Mahiya ka sa sarili mo, PNP Chief. PNP Chief ka pa naman. Tapos ikaw ang nangungunang lumalabag sa batas. Ngayon, alam ko dininay mo na hindi ikaw ito. Kaya lang sinasabi ng mga tao mo ikaw eh. And wala ka naman tinanggal sa serbisyo. So, alam na, tsaka napakasinungaling mo. Kilala namin kung gaano ka kasinungaling eh. Yung ginawa nyo nga sa KOJC, tingin nyo, tama yun eh. Yan pa kayang pagtawid nyo sa bus nila. Tsaka, sir, una sa lahat, kung hindi ikaw yun, bakit pinagtatanggol mo yung convoy na yun? Bakit sinasabi mo na, no, hindi, sabi sa DOTR, pwede kaming dumaan dyan. Utang ina. So, ikaw talaga yun dahil pinagtatanggol mo yung ginawa nyong kalokohan eh. convoy na magpatiket para sa violation. Ngunit ayon sa DOTR SAIC, ibang sasakyan na raw ang bumalik para magbigay ng driver's license sa halip na ang mismong lumabag. Sa ngayon, makikipagpulong ang PNP sa DOTR SAIC para pag-usapan ang insidenteng ito. O, hindi ba? O. Ngayon, mga bossing,
Hindi daw siya yan. Hindi daw si Marbil yan. Oh. Pero ito this is not a verified document. They have denied this already. Pero ilalabas natin ito, total lumabas naman na ito sa social media. Ilalabas natin ito and kayo na ang humusga whether this is not true or this is true. O ayan. This is true, yes or no. National Police Commission, Headquarters, Philippine National Police, blah blah blah. Memorandum, February 26. Kailan lang yung February 26? February 26, kahapon lang yan. Kasi ngayong ginagawa ko tong video na to, February 27 eh. So, February 26, ayan ang subject, Stratcom, snapshot regarding alleged PNP violation on EDSA bus. C2, C distribution from TDPCR. Ayan SOP number 2021-02. This pertains to the recent incident regarding the alleged unauthorized use of EDSA bus lane PNP convoy. Ayan meron siya kasing may logo ng PNP. Meron din kabilang logo doon. Merong tawag dito. Merong sa ibabaw yung letterhead. Ano ang nilalaman niyan? Hindi daw siya yan hindi daw si PNP chief yun anong nilalaman niyan? Ito po ang nilalaman niyan mga bossing. Strategic Communication or Stratcom. Ano yung kaninang nakalagay doon? Ayan Stratcom. Strategic Communication Snapchat. Ito nakalagay din diyan. Stratcom. Snapshot. February 26, 2025. Ano ang laman ng memorandum? Again confidential to. Hindi natin sinasabing totoo to, hindi. Pero kayo na ang humusga whether totoo to o hindi. Papakita lang natin kasi nag-leak ito. Nakalagay dito, only the PIO shall be allowed to comment. Yan yung NHQ PIO shall be allowed to comment. All other PNP units, offices shall refrain from releasing statement. Walang magsasalita. Ang magsasalita ang spokesperson lang at yung mismong nasasangkot. Wala. Sino yung sakay nun? Wala magsasabi. Ultimong siya, hindi niya sinasabi kung sino yung sakay nun. Nakalagay dito, PCADG shall mobilize its resources to overshadow the issue, redirect public attention, and mitigate any further negative impact of the chief PNP and the organization. So ang utos na ito, sinasabi na gumawa kayo ng mga smoke screen. Maraming mga issues. Gumawa tayo ng maraming issue para hindi na mapag-usapan to. Walang magsasalita tungkol dito. Completely silent tayo tungkol dito. Tapos lahat kayo, gumawa kayo ng mga bagay para ma-overshadow or mapagtakpan itong kahayupan natin. At nakalagay pa nga dito until March yung kanilang gagawin na ito. So maraming mga uusbong dyan ng mga mapag-uusapan na kailangan mapagtakpan itong ginawa nilang kabulastugan. Ngayon, sabihin nyo, si Marbil ba yung laman noong convoy na yon o hindi? Kasi kung hindi si Marbil ang laman ng convoy na yon, hindi na sila mag-e-effort na gumawa ng ganito. At saka bakit ganun, sir? Mali naman yun. Kung ito, hindi ko sinasabing totoo, pero kung totoo ito, itong memorandum na ito, pagtatakpan nyo yung ginawa nyo? Imbis na harapin ninyo, imbis na sana harapin ninyo yung pagkakamali ninyo, pagtatakpan nyo? Ganyan ba trabaho ng pulis? Na yung ebidensya, pagtatakpan, yung krimen, pagtatakpan?
Ganyan ba ginagawa? Ganyan ba strategy ni Bongbong Marcos at ng PNP na kapag ka merong malaking issue tungkol sa gobyerno, uutusan kayo na gumawa ng kaliwat kanang mga kabulastugan para mapagtakpan yung totoong issue ng bayan? Objective, to prevent the issue from generating further negative sentiments for the Chief PNP and the organization. Grabe. Mantakin mo, ginagamit mo ni Chief PNP yung kapangyarihan niya. Kung totoo to I'm not saying this is true, pero ginagamit ni Chief PNP yung kanyang kapangyarihan according to this document para pabanguhin yung pangalan niya. Putang ina. Imagine, ganyan kayo kahayop, ganyan kayo kabalasubas na nagagawa kayo ng mga bagay-bagay para lang mapabango ka. Lalabag-labag kasi kayo sa batas Lalabag-labag kayo sa batas, tapos maghahanap kayo ng paraan kung paano nyo harapin nyo na parang mga totoong mga lalaki, harapin ninyo yung kalokohang ginawa ninyo. Make a public statement, yes, I was there, I apologize. As ang alam ko kasi talaga, allowed kami. But anyways, I'm only human. So I've learned from my mistake. Rest assured na hindi na mangyayari yan. Di ba? Pag ganun, okay na, tapos na. Gano'n ba kahirap para sa administrasyon na to ang mag-apologize? Gano'n ba kahirap para sa administrasyon na to ang aminin yung kanilang pagkakamali? Kasi tao lang naman tayo. Hindi naman tayo mga robot, hindi naman tayo mga Diyos. Again, etong pinakikita natin dokumento na to, lumabas na to sa social media. At lumabas na rin to sa mga balita. So, ako, nire-reactionan ko lang. If this is true, napakasama nito. Napakasamang precedence nito para sa PNP natin na ganito pala kayo kapag meron kayong mga kabulastugan, pinagtatakpan nyo ng mga issue ng bayan. So ginagamit nyo talaga yung mga issues para hindi na mapansin ng taong bayan yung totoong problema ng Pilipinas. If that is the case, kaya naman pala nauubos na rin ang tiwala ng tao sa mga kapulisan kasi ganito yung mga galawan ninyo. Well, I hope that this is not true. Because if this is true, nakakalungkot ito para sa bayan nating Pilipinas. Wala na talaga. Hindi na natin alam sino yung pagkakatiwalaan natin pagdating sa pagsunod sa batas. How can you follow orders? How can you follow the law if the law enforcers are breaking the law? Yun ang pinakamasaklap sa lahat. Ayan mga bossing, at maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayo, God bless us all and God bless the Philippines. Pasensya na, medyo hindi ako nakapag-upload lately dahil sobrang busy natin, pero rest assured na consistent po tayo mag-upload. Please paki-follow po, subscribe and share itong ating channel. Tinitingnan ko yung ating analytics kanina. Madami pong mga nanonood dito. At least more than half yung nanonood dito sa atin na hindi pa po nakasubscribe. So, sana po, click po na kayo ng subscribe, ng notification bell para lagi kayo notified. And please, like and share na rin po. Masyado pong importante yan. At salamat sa lahat ng super thanks sa ating mga video. Yung mga nagsishare ng kanilang blessings monetarily. Salamat po sa inyong pagsusuper thanks. I highly appreciate it. Rest assured na gagamitin natin yan to further improve our live streams. Maraming salamat mga bossing. Mabuhay kayo. Laban lang tayo para sa katiwalian sa Pilipinas. I-expose natin lahat ng kabulukan. Huwag tayong matatakot. It's not an option para maging silent tayo. Sabi nga nila, silence is not an option. Thank you. And I'll see you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama pa
mabaluktot, lahat kayo'y tutong